2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanya yung amin na po. Araw ng Miyerkules, ngayon ay June 25 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Paragire. Ang aking partner si Kaaron Susan niya daw. At sa technical kasama natin Kaaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Pangulong Marcos iniutos wasakin ang 8.87 billion floating shabu. Todo balita. Taas presyo ng dilata, bilihin nakaamba. Todo balita. Sa balitang lokal, Pangasinan pinarangalan bilang Regional Outstanding Kadiwa ng Pangulo LGU Implementer. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, Signal kumonekta ng 2 sunod sa Vigan. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagwasak sa 8.87 billion pesos na halaga ng floating shabu na nasabat ng mangingisda sa mga baybayin ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Kahapon ay personal na ininspeksyon ni Marcos sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Gymnasium, National Headquarters sa Quezon City, ang mga sako-sakong droga. Kasama ng Pangulo si DILG Secretary Juanito Victor Remulla, Dangerous Drugs Board Chairman Secretary Oscar Valenzuela, PNP Chief Police General Nicolas Torre III at Secretary Eduardo Año ang head ng National Security Council. Tiniyak naman ng ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres na sisirain ang mga sako ng shabu sa loob ng 24 na oras sa Capas Tarlac. Ayon kay Neres, ang 1,304.604 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 8,871,307 ay sisirain sa pamamagitan ng thermal decomposition. Susunugin na rin ang 226.043 kilo ng shabu na may halagang 699 million pesos na nakumpiska sa bisa ng court orders.
Samantala, nagpaabiso na ang grupo ng mga may-ari ng supermarket na ipapasa nila sa consumers ang magiging dagdag na gasto sa paggawa ng produkto na kinabibilangan ng mga dilata at iba pa, bunsod ng malakihang pagtaas ng presyo ng petrolyo ngayong linggo. Paliwanag ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Cua, maring itaas ang mga manufactured item tulad ng madilata, processed foods at iba pa dahil magpapalaki ng distribution cost. Ang mga supermarket owners naman ang magtatalaga kung magkano na ang ipapatong sa mga kasalukuyang presyo ng mga produkto. Nakatakdang ipatubad ang big-time price hike sa mga produktong petrolyo nitong Martes o kahapon at na epekto ng tensyon sa Middle East sa pandaigdigang merkado. Samantala, 3 dayuhan na pawang nagpapanggap na sila ay Pilipino ang dinakip ng mga otoridad sa Zamboanga del Sur ayon sa Bureau of Immigration. Sinabi ni Bureau of Immigration spokesperson Melvin Mabulak na isa sa inaresto sa isinagawang inspeksyon ng Bureau of Investigation at Philippine Army ay isang nasa charcoal business na nagpakita ng mga government-issued IDs na matapos ang verifikasyon ay hindi tugma sa kanilang pagkakakilanlan. 2 ang may hawak na Philippine driver's license na nakasaad na sila ay Filipino citizens. Nakapiit na ang 3 sa Bureau of Immigration Detention Center sa Bikutan, Taguig habang patuloy pang iniimbestigahan kung paano sila nakakuha ng ganung IDs sa pakikipag-ugnayan ng Philippine Statistics Authority. Patuloy niya ang pakikipag-ugnayan nila sa National Intelligence Coordinating Agency AFP at iba pang ahensya ng pamahalaan kaya natunton ang mga dayuhang mga peking identities na maaring magamit sa krimen at pang-ESP na malaking banta sa seguridad. Balita naman mula sa PNP, ito na ang panawagan ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torres sa kanyang matauhan bilang sagot sa paghingi ng tulong i-promote ang 911 hotline. Ayon kay Torre, kailangan na maging pamilyar ang lahat na operational na ang 911 na kaagapay sa oras ng krisis. Bagamat maganda ang feedback ng publiko sa 5-minute response time rule, maraming mga kababayan pa rin ang hindi pa nakakaalam na epektibo na ang paggamit ng naturang emergency hotline. Sa naging flag ceremony sa kampo nitong Lunes, nagulat ang hepe dahil maraming kababayan pa ang hindi nakakaalam na nagagamit na ang 911 hotline at hindi naniniwala na gumagana ang naturang hotline. Dahil dito nananawagan na ng tulong si Torres sa kanyang mga pulis na i-endurso at muling imungkahi sa publiko na nagana na at nagagamit na ang hotline. Ipakita rin anya ng kanilang hanay na sa pamamagitan ng paggamit ng 911 ay mabilis nang makokontak ang mga pulis para rumisponde sa kanilang mga pangangailangan at mga emergencies. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Balita mula sa Kapitolyo, pinarangalan ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 ang pamahalaang palalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III bilang Regional Outstanding Kadiwa ng Pangulo LGU Implementer sa isinagawang 50th Gawad Saka Regional Awarding Ceremony na ginanap noong June 23, araw ng Lunes. Ang pagkilala ay dahil sa matagumpay na pagpapatupad ng Kadiwa ng Pangulo program sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculture. Personal na tinanggap ni Provincial Legal Officer Attorney Baby Ruth Torre
at Office of the Provincial Agriculture Head Dalimoya ang parangal. Nagsimula ang inisyatiba ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan noong September 2022 bilang Kadiwa on Wheels na Kapitolyo. Di nagtagal ay pinalawig at opisyal na pinangalan ng Kadiwa na Kapitolyo noong January 2024. Mula 2022 hanggang 2024, umabot na sa 97 Kadiwa-related activities ang naisagawa sa tulong ng mga LGUs at partner agencies at kumita ang mga exhibitors ng humigit kumulang 20 million pesos. Nakatulong ang nasabing Kadiwa na Kapitolyo ng Pangasinan sa mahigit 2,500 na exhibitors at nakatipid naman ang mga mamimili ng 4.45 million pesos dahil sa mas abot kayang presyo ng bentahan. Ang Kadiwa na Kapitolyo ay suporta ni Governor Gico sa programa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na naglalayong matulungan ang mga magsasaka na direktang maibenta ang kanilang mga produkto. Sa bayan naman ng Bayambang noong June 23 nitong Lunes, ang LGU Bayambang ay lumagda sa isang Memorandum of Agreement kasama ang UPLB National Institute of Molecular Biology and Biotechnology. Ang permahan ay ginanap sa UP Los Baños, Laguna. Ang MOA signing ay parte ng 45th anniversary celebration ng UPLB Biotech at upang isulong ang biotechnology research and innovations ng UP Biotech sa bayan ng Bayambang. Ito ay bilang parte naman ng Agricultural Modernization Program ng administrasyon ni Mayor Nina Jose Quiambao. Naging kinatawan ni Mayor Nina si Municipal Administrator Attorney Rodlyn Reginividad sa naturang MOA signing at pinangunahan naman ni UPLB Chancellor Dr. Jose Camacho ang panig ng UPLB. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sa volleyball, kinumpleto ng Signal HD ang 2-game sweep sa Vigan leg sa paggupo sa Capital One Solar Energy sa 2025 PVL on Tour kahapon sa Chavit Coliseum sa Ilocos Sur. Nagsumite si Erica Santos ng 11 puntos mula sa 8 attacks at 3 blocks habang 10 markers si Rose Doria Aquino para sa 2-0 kartada ng HP Spikers sa Pool B. Tumipa si team captain Jel Cayuna ng 27 excellent sets at 5 puntos. Samantala, ngayon pa lang ay naghahanda na ang University of Perpetual System o Perpetual Help System DALTA para sa NCAA Season 101 Men's Volleyball Tournament. Ito ay dahil na rin sa pagtatapos ng 14-time champion Atlas Spikers sa 6th place sa nakarang NCAA Season 100 na pinagwagian ng Arellano University Chiefs para sa kanilang kauna-unahang titulo. Nakahugot ang Perpetual ng 11 rookies at naisasabak sa NCAA Season 101. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang oras po natin alas 5:18 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko. Idi nagtumarak. Manungal daw lang. Han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas. Tapno maikatmat na gitarik-rik na inyong saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.
DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yadaw. sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:25 na po ng umaga. Kasama niyo po, Liway Manantani para Girir. Isa pa po sa mga balita mga kaibigan, nilinaw po ng LTFRB na yung hinihinging dagdag pasahe sa public utility vehicles ay hindi po nila aprobado. Ayan nga, nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi pa aprobado ang dagdag pasahe sa mga public utility vehicles at ayon sa LTFRB, nakahold pa rin ang pagsasaayos sa kasalukuyang rate ng pamasahe habang hinihintay pa nila ang resulta ng patuloy na pag-aaral ng National Economic and Development Authority. Pero kahapon yung taas presyo ng gasolina na napakataas ng kada litro yung itinaas. At sinasabi nga po ito ay epekto na rin ng kaguluhan dun sa Middle East sa pagitan ng Iran at saka Israel at yung ginawa nga ng Amerika na meron silang binombang facility ng Iran. Ngayon si Iran naman nagre-retaliate siya. Hindi lang sa Israel kundi meron na rin siyang pinaliparan ng missile na kampo ng Amerika dun sa Qatar. Pero yung kampo na yan hindi siya military base. At ngayon, yung latest kahapon ay nagtawag ng ceasefire itong si Trump. Yung effect ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa mga produkto, siguro later on mararamdaman po natin yan. Pero sa pagtaas na yan ay siyempre mangngas-ngas, drivers and operators ng mga public utility vehicles. Pag ganyan naman kasi kaya humihingi sila ng pagtaas ng pamasahe dahil kagaya ng mga goods, kung ano man yung taxes na binabayaran ng mga producers, yung mga malalaking companies, pinapasa naman lahat yan sa consumers lahat ng consumer goods at mga services, kung ano man po yung pagtaas ng presyo ng kanilang mga bilihin na ipapasa po yan. That's a real talk lang kumbaga na ipapasa po lahat yan sa ating mga consumers. Yun nga mga kaibigan, ang sabi po ng LTFRB, wala pa silang inaaprobahan na pagtaas ng pamasahe. Pero dito sa lungsod ng Dagupan ay hindi na nila kailangan yan, bagamat ang nag-approve ng kanilang franchise ay mga local government units. Ang mga tricycle lalo dito sa Dagupan ay kung makapaningil ng pamasahe, wagas. Kaya kayo po na pumupunta sa Dagupan ay ingat po kayo. Ganun Sa mga tricycle drivers, bato-bataw sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Pero totoo naman yun, nakakanervyo sumakay sa tricycle dito sa lungsod ng Dagupan. Although meron naman tayong ilang mga kaibigan, kakilala, o mga suki na okay naman sila. Ang palagi po nating sinasabi nga, hindi naman kailangan maging maningil sila ng sobra-sobra kasi ang mga pasaheros, ang mga Pilipino, lalo na pag may konting sobra naman, ay naman yan, considerate naman, dinadagdagan nila yung kanilang pamasahe. So ganun nga mga kaibigan, umuulan-ulan na, yan po ay good news para sa mga magsasaka, lalo na sa mga areas na ang kanilang sakahan ay rain-fed o nakadepende sila sa tubig ulan. Pero speaking about magsasaka, di po ba ang dami yung nababasa na nakaka-post o nilalagay sa Facebook, ito pong mga seasonal workers sa Japan, pero karamihan ng nababasa ko kasi mga seasonal workers na may Pilipino na pumupunta
sa bansang Korea. Sa iba't ibang bayan o kaya lungsod po yon. May mga farm operators kasi sa Korea, problema nila yung kakulangan na rin ng farm workers. Siguro, parang dito sa Pilipinas, mas gusto ng mga kabataang Pilipino na hindi makapag-college, so magtatrabaho na lang, punta na lang sila sa mga lungsod, punta sa Maynila. So, usong-usong nga yung seasonal workers. Alam nyo, dito sa lalawigan ng Pangasinan, meron pong isang bayan na very successful sila at maganda yung kanilang programa patungkol sa pakikipag-tie up sa isang lungsod dun sa South Korea. Kung saan marami na silang, etong LGU Rosales, madami na silang napalipad na kanila mga kababayan papunta sa Yongju City sa Korea para naman magtrabaho bilang seasonal workers. Pag seasonal workers, minimum number of months ay 3 months, pero yung karamihan, majority, sabi ni Ma'am Ayla Saradoy, ang kanilang PESO officer, ay 6 months to 8 months. Yung iba naman, diretso yung kanilang kontrata, lalo na kung yung farm o yung farm operator na kanilang employer, meron siyang greenhouse na kahit winter, kahit puro yelo sa paligid ay nakakapagtanim sila. So, eto po, pakinggan po natin yung paliwanag sa pamamagitan ng pakikipagpanayam namin ng media kay Ma'am Ayla Saradoy, ang PESO officer / tourism officer ng LGU Rosales, patungkol sa kanilang programa sa pagpapadala nila ng mga magsasakang taga Rosales dito sa seasonal farm workers sa South Korea, na I think naka-3 ba o more than 3 years na sila. Pakinggan po natin si Ma'am Ayla Saradoy. Ito pong taon na to, March, may dalawang batch pong napaalis. So, 2 sa March, 2 sa April, 2 sa May. So, ganun po yung ano po nila. Ano batch po nila na? Depende po, ma'am. Meron po yung batch na 70 plus, may batch na 90 plus. So, ganun po. So, ganun po. Nakatutok din po ang PESO office dito. Since, una po, Mayor's Office, tapos PESO po yung partnership din po talaga. Sila po yung nag-handle po ng seasonal workers. So, yung tutok po natin with our workers, we assist them also in their visa processing, sa paghahanap po ng murang medical. Siyempre po, yung mga yan, naghanap po talaga ng trabaho. Kung si Mayor, ayaw din po niya nung masyadong mataas yung mga gagastusin nila. So, we are looking for medical na hindi gano'n. Nakikipag-partner din tayo sa medical nila, services ng isang company. And then, visa processing din po nila. We assist them for their visa processing. Kami na rin po mismo, actually, ang pupunta ng Manila. Personal expense nila? Yes po. Personal expense po nila lahat naman. Pero wala ron. Yes po. Yung sahod naman po nila wala rin po. Kasi may mga iba po may placement fee na tinatawag, di ba? May mga placement fee or may mga administrative fee or may other fee na wala po yun. So, ang ginagastos lang nila is? Gagastusin po nila talaga po doon is yung mga medical nila, visa processing nila, yung passport ticket nila. Dapat po may passport na po talaga sila. Airfare po nila. So, yun naman po. Sa kanila po lahat. But then, wala naman po silang, wala pong mababawas. May mga iba po kasi talaga, actually, medyo po yan. Kasi may mga iba po na pagdating nila doon, may mga ibang agency pa pala na nag-handle, tas may babawas. Yun po yung mga nagiging problema po talaga. And may mga ganun pong issues din ang Yongju City din po na nalalaman na ayaw din po talaga nila. Na kapag nagkaroon po ng ganun, bibitawan po nila yung city, partner city po nila. So, natutuwa po sila sa Rosales kasi malinis din po yung programa po natin. Lahat po ng benefits or lahat ng is napupunta talaga sa mga workers. So, yun po. And aside pa doon, syempre po, si Mayor po kasi talaga umaabot po sa personal expense po yung yung pagpupunta ng Korea to talk with yes po, to follow up po with the city government. And pag dumarating din po yung mga bisita po natin, rin po talaga tayo, nakikita po nila yung hospitality ng bayan, ng Rosales, na naka-full support po talaga sa programa. So, meron po yung mga assistance po na kayang ibigay po ng government, ng local government, ni Mayor po, binibigay po talaga din natin sa ating mga workers. Pre-accommodation po ba dito?
Yung mga... Ano po, yung pong, di ba, meron po silang, nasa minimum po sila ng 80,000 per month. Pero meron po doon yung 80,000 pesos na po, ma'am. 80 to 100 na rin po yun or 100. Depende po. Tumataas na po siya ng 100 plus. Depende po sa kanilang overtime. Age limit, ma'am. So, may overtime pay po sila. Tapos po, nababawasan din po sila ng, yun po, yung board and lodging. So, food and accommodation po, mababawasan po sila ng 20% para po doon. So, yung iba po, nasa mga, depende po kung magkano po yung sahod nila. Pero in one naman po yun, nasa 2 million, 85 won. Yes po. Tapos po, age limit po. Age limit po nila nasa 25 to 47. So, mga ganun po. May history bang talagang itong applicants, workers, farmers talaga sila? Dapat po yun. Okay. And mostly naman po sa kanila farmers. Kasi po, makikita rin po nila Yongju. Sa hiring po kasi and recruitment process, sila po mismo ang pumupunta dito sa Rosales to select. So, meron po silang mga test na pinapakonduct to verify or to check if talagang farmer. Parang ganun. Kasi po, mahirap po yung work doon. Though sasabihin natin, andyan po mataas ang trabaho, mataas ang sahod, mataas ang trabaho, or mabigat po ang trabaho talaga. Farmer po kasi talaga dapat. So, knowing iba po yung season natin dito, iba rin doon. Iba rin po yung work ethics doon, na parang, alam niyo po yung mabilis. Diba? Pag dito sa atin, sa totoo lang po, pag dito po sa Pilipinas, may masasabi tayong petics time, may pahinga. Pagdating po doon, may siesta po, totoo yan. Pagdating po doon, hinahanap po nila ang siesta. Doon po hindi po talaga. Pag hindi ka po sanay mag-farm, mahihirapan ka po talaga, magre-request ka pong umuwi. So kami po nangihinayang din po. Yes po, may mga ganun din po talaga. Though pinipilit po namin na hikayatin pa rin sila. Though may iba po na nahihirapan, may iba rin pong nakikita rin po na employer na hindi to farmer, hindi nito kaya. Pero ayaw naman po namin na sabihin nilang hindi kaya, pauwi na nila, hindi po pwede. Kasi po, binuo rin po namin kasi may memorandum of agreement na po understanding So nakalatag na po doon yung guidelines sila. Pero syempre, hindi naman po pwede yung guidelines sila sa kanilang din, di ba? Meron din po tayong mga amendments na pinaki-approve din po sa kanila. Like yung hindi mo pwedeng basta tanggalin yung worker dahil nakikita mong mahina. You should inform them. So parang meron din tayo yung three warnings bago po sila mapauwi. Kasi syempre, may give them chance to improve din naman po, di ba? So kung hindi naman nila alam kung saan sila nagkulang, hindi nila ma-improve yung sarili nila. May mga iba po na pag na-warningan na okay Okay yan mga kaibigan, si Ma'am Ayla Saradoy ang PESO officer ng Rosales. So yun po yung kwento ng kanilang farm workers na mga farmers na nagtatrabaho o napupunta sa tulong ng LGU, nagfa-facilitate. Hindi LGU Rosales ang gumagastos. Kasi nagfa-facilitate na makakuha ng contract workers yung ilang kanilang mga farmers sa Yongju City. Yun yung tie-up ng LGU Rosales sa South Korea. So nakailang taon na sila sa first term actually ni Mayor William Cesar. Kanyang nickname ay Liam, si Mayor Liam Cesar, na from agreement MOA na sa about seasonal workers of seasonal farm workers, si LGU Yongju City sa kanya nakikipag-coordinate yung mga farm operators sa kanilang city sa pag-hire ng mga foreign farm workers. Palagay ko hindi lang Pilipino yung kanilang nakukuha. O kaya si Yongju City, specific kukuha siya sa bayan ng Rosales. So si farm operator na Korean dun sa Yongju City, makikipag-coordinate siya sa LGU Yongju City. So sasabihin niya kailangan niyang mag-hire ng workers. Ngayon, dahil meron silang memorandum of agreement, si LGU Rosales naman, siya ang mag-aanunsyo sa kanyang bayan, sa kanyang mga kababayan, na merong job opening for seasonal farm workers. So nakailang batch na yung naipadala o nakalipad papuntang Yongju City as seasonal farm workers.
Yung sabi nga, pero ilan lang yata yung 3 months yung kanilang napirmahan na kontrata. Pero masyadong maiksi kasi yun at kumbaga sa return of investment parang konti lang ang ganansya ng worker. Samantala yung 6 months to 8 months medyo malaki kasi nag-average sila sa pesos na ng 40 to 50,000 a month. Ang sweldo nila doon sa pag i-convert sa pesos, Philippine money, syempre pag Korean won, milyon-milyon na yon. Pero pag converted na sa average ng 80,000 plus ima-minus doon yung kanilang lodging, yung kanilang food. Nasa kontrata na yon. Ibabawas na. So nasa 20% yata yung sinabi ni Ma'am Ayla. Pero dapat farmer talaga. Dahil mabigat, mahirap yung trabaho dahil farming talaga, farm worker sila. At ang kaibahan pa, doon walang siesta time. Pero marami naman yung talagang natitiis nila, nakakaya nila yung farm work at nakakapag-average nga sila ng net na 40,000. Sabi nga ni Ma'am Ayla, sabi nga namin sa mga farmers, siguro yung sa isang farming season dito sa atin, yung 40,000 na kanilang net sa kanilang sweldo sa isang buwan, baka yun na yung kita nila sa isang farming season or yung sa 2 months. Pero ang dami ng success story daw sa kanilang bayan, ang dami ng nakabili ng lupa, nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng mga sasakyan. So kumbaga nakakapag-ipon po sila. At meron pong ilan sa kanilang mga kababayan na tuloy-tuloy yung kanilang kontrata sa Yongju City, sa farm operators doon. Ibig sabihin, nare-renew yung kanilang kontrata. Dahil after, kunyari, 6 months o 8 months, re-recommend ng kanilang employer na sila ay i-hire ulit sa susunod na season. Kaya na meron ng nakadalawang beses ng balik o nakatatlong beses dahil ibig sabihin, maayos yung trabaho nila, kontento yung kanilang employer, at maayos din magpasweldo yung kanilang employer. Meron tayong nakikita, nababasa, napapanood, di ba, sa Facebook na meron yung tumakas sa kanilang employer, lumayas dahil mapasnok sa employer or kung ano man yung problema. Pero advice palagi, huwag kayong lalayas, huwag kayong tatakas, i-report nyo na lang sa employment, yung aliling to, counterpart ng DOLE natin dito, Department of Labor and Employment, para sila ang aksyon. Kasi magiging TNT sila doon. Magmumulta pa sila pag sila ay nahuli. Ang dami rin po nating napapanood, seasonal farm workers, Japan naman. So yung mga nag-a-apply ay unang-una, magtanong kayo sa PESO office dyan sa inyong bayan o lungsod kung meron bang ganitong job opening talaga for seasonal farm workers sa Japan o Korea. Huwag kayong basta-basta dahil mamaya may scam kayo. Di sayang naman yung yung gagastosin nyo. Ang ginagastos daw nila sa yung mga farmers sa Rosales na nag-a-apply bilang seasonal farm workers sa Korea ay yung gastos nila, medical, yung kanilang mga pamasahe, pati pagkuha ng visa, tumutulong na yung LGU. Kumbaga, yung ilang incidental expenses, syempre yung kanilang pamasahe, yung kanilang pang-ticket, plane ticket, gastos nila yon. Other than that, wala nang iba pa. So, mag-ingat lang. Recently, may nakita po tayo sa Poland naman, applicants sa Poland bilang truck drivers. Pero ilang beses na rin nagpaalala yung mga officers ng embassy ba? Dyan sa bahagi ng Europe, palagi nilang sinasabi, pag kayo ay truck driver sa Middle East at may nag-recruit ka sa inyo, huwag kayong magdidirect na kinakagat ninyo na at nagbabayad kayo dahil iilan lang yung opening for truck drivers sa Poland. Yung usually nababasa po natin Poland yung destination, pero yung operation nung trucking
business ng isang negosyante doon umiikot sa iba't ibang bahagi ng Europe. Siyempre, tracking parang dito rin sa Pilipinas to any point of Luzon or Visayas, parang ganon, or hanggang Mindanao kasi meron namang Roro. Parang sa Saudi Arabia, yung mga nakikita po natin sa Facebook, truck drivers, ang biyahe nila siyempre from point to point, from one city to another city. So sa Poland yung sinasabi nilang employer, lugar ng employer, pero siyempre dahil tracking yan, napupunta sila sa iba't ibang bahagi ng Europe. Pero wag ho kayong nag-a-apply dahil iilan lang yung kinukuha nilang driver o truck drivers. Ang dami na pong naloko na mga applicants, ang dami nang nakuha sa kanilang pera na placement fee, pero wala naman palang ganong available na trabaho. Palagi po, meron pong peso offices sa inyong mga bayan at sa mga LGUs sa munisipyo, magtanong po kayo doon para hindi ho kayo maloko ng mga scammer na mga recruiters. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:46 na po ng umaga. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up
Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. DWIZ Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. 10 minuto na lang mga kaibigan bago mag-alas 6 ng umaga. Good morning kay Sis Marites Ramos, yung kanyang kasamahan dyan sa Manulife dito sa Dagupan. Si Lisa Pinlac mula sa bayan ng Malasiki. Siguro ito bumibiyahe na papuntang Dagupan. Good morning din dun sa guard dyan sa Manulife, sa si Fabian Sarate, aka Bong, mula naman sa bayan ng Mangaldan. At may panawagan yung kanyang anak na si Jeremy Ramos ng Bacayao Norte. Baka may nakapulot po sa kanyang wallet. Ang kulay po ay gray. Pakisoli na lang daw po sa barangay hall dyan sa Bacayao Norte. Siyempre, andun yung kanyang driver's license. So, kaya tawagan si Sis Marites Ramos sa 0943-293-8811. Okay, dalhin nyo na lang sa Barangay Hall ng Bacayao. So, maraming salamat. Sana ay napulot nyo nga at ibalik na lang po yung wallet. Thank you, sis, for listening and good morning sa ilang mga suki po natin na nakatutok dito sa ating Todo Balita. Good morning kay Kuyang Carlito Bandong, kay Rafael Acosta Mangalyag. Good morning kay Josie Leda Mateo. Magandang umaga po sa inyo. At syempre sa ilan pang mga suki sa Facebook Live, si Sir Roberto Nimer na, sir, nagja-jogging ngayon. Glory Sanchez Maramba kay Ifar Rocam. Binaliktad yung kanyang pangalan. Rafi, yung apelido nyo? Kay Oscar Dolormente, kay Sir Napoleon ko, kay Ernesto Musada, Rafael Acosta Mangalyag, Madam Rose Ke, good morning, Kuya Benji Tan, si Mamata, good morning, at kay DC Vian Chua, good morning po, at si Cora Aquino at Kuya Mar, magandang umaga rin po, at sa inyong lahat, isang maaliwalas na umaga, medyo parang okay yung morning po ngayon. Pero kahapon parang mainit. So ngayong umaga mamayang hapon darating dito sa Dagupan si Senator JV Ejercito at siya ay bibisitahin niya ang Region 1 Medical Center. Yung mga activities niya, hospital tour, ikot siya sa Region 1 Medical Center at magkakaroon siya ng meeting with hospital staff and healthcare workers. Etong si Senator JV Ejercito, isa po ito sa mga magagaling na senators. Samantala, ang BJMP Dagupan City Jail Female Dormitory nung June 24, nung kahapon, nagkaroon sila ng Zoom bayanihan. Pero ito ay dinalawan ito ng napakarami base dito sa kanilang picture ginanap sa amphitheater dyan sa Bunuan, Tondaligan. Ito po yung yung project na natapos po yan nung panahon po ni former Mayor Brian Lim. Katabi po yan ng Regional Trial Court. So pinangunahan yan yung Zoom bayanihan, Zumba, ni Jail Inspector Lilia Ventura. Siya yung acting city jail warden ng BJMP Dagupan Female Dormitory. Ang sabi po dito, the initiative ay primarily intended for persons deprived of liberty o PDL. Sabi ni Ma'am Lilia, eto pong makabuluhang aktibidad na isinagawa namin
ay primarily para sa ating mga PDLs kung saan may mga nakalatag na proyekto at programa para sa kanila. Hindi lamang para sa kanila, kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya na dumadalaw mula sa kanilang mga bahay. Pumupunta sila sa City Jail Women's Dorm. Yung nasabing sumbayanihan, I think ito ay fundraising activity. May participation fee. Ayan, hindi kami nakasali kasi nagkataon. Meron naman kaming activity. Ayan, dumalaw, pumunta po ang Inner Wheel Club of Downtown Dagupan doon sa Pugaro Integrated School. At sa ngalan po ng aming presidente, si incoming President Mel Garcia, kami po ay nagpapasalamat sa napakainit na pagtanggap niyo po sa amin kasama ang Rotary Club of, ano yung buong pangalan, Madam Rose, Pampanga. Maraming salamat po sa inyo. Yung balita po natin kanina na kung saan nakatanggap ng parangal ang local government ng Pangasinan sa kanilang Kadiwa ng Pangulo program. Ito po yung kabuang balita mula sa Department of Agriculture. Ang mga nakapasok sa National Awards, sa 20 regional entries ng Region 1, sabi po dito, 9 ang nakapasok bilang national finalists mula sa 12 na nakapasok for national evaluation, habang 5 naman ang matagumpay na nakakamit ng national grand winner sa nasabing patimpalak. Ang mga nakapasok sa national awards ay sina Binibining Geneva Ganyalon bilang Outstanding Youth Farmer mula sa Bacnotan, La Union, si Ginoong Rolando Rabang bilang Outstanding Fisherfolk Fish Capture Category, Association of United Farmers and Irrigators Association of Duplas, San Juan, La Union, Bacnotan M. Farm C mula sa Bacnotan, La Union, at ang Kadiwa ng Pangulo Program ng Local Government Unit ng Pangasinan. Tatanggap ang mga nagsipagwagi ng kanilang mga parangal sa Malacanang sa susunod na linggo bilang mga national winners. Ayan, congratulations sa LGU Pangasinan sa kanilang programang Kadiwa sa Kapitolyo. Offshoot po ito ng Kadiwa ng Pangulo program. So actually every first Friday ba yon, Sir Dobby de Guzman, yung Kadiwa sa Kapitolyo. Nasa bungad po yan, malapit po sa building ng DepEd Pangasinan 1 at saka ng TESDA. So yung tent hindi na tinatanggal kasi madalas naman nang sinasagawa yung Kadiwa sa Kapitolyo, at syempre dapat maaga ka para makapamili ka ng marami. Pero ang dami na nilang ang dami na nilang mga suki na doon na sila namamalengke pag may Kadiwa sa Kapitolyo diyan sa may Capitol Complex. Sa June 30, yan po ay Lunes, huling araw ng buwan ng June, yung oath-taking naman Nino Governor Ramon Gico III, ganun din sina Vice Governor Mark de Guzman Lambino at mga members po na new members, incoming board members ng Sangguniang Panlalawigan. Pero si Governor Ramon Gico III, yung kanyang oath-taking ay immediately after ng flag raising ceremony dyan sa Capitol Plaza, harap ng Kapitolyo ayon kay Vice Governor Mark Lambino. So, nakaseparate yung oath-taking ni Vice Gov at saka yung members ng board. Pero on that day din, June 30, pero si Governor, dun siya sa harapan. Pinaka-facade na niya yung backdrop na yung buong Capitol building. So ilang araw na lang, ngayon, Wednesday, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 7 days na lang sa pwesto yung mga incumbent na mga elected officials, lalo na po yung gagraduate na at saka yung last term nila o kaya hindi sila re-elected. So they still have until June 30 at yung mga bago naman na elect
elected officials ay July 1. Yan po yung kanilang pag-upo. Okay mga kaibigan, antabayanan po ang susunod na programa Orly in the Morning. Makakasama niyo po si Kaaron Orly Navarro. Samantalang tayo po, sa ngalan po ni Kaaron Susan, kasama natin bukas, Monday to Saturday ang Todo Balita, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Inyo pong nakasama ngayon sa ngalan po ng aking partner sa technical, Kaaron L. Garcia. Ako naman po si Liway Manantani Paragire, na imbag nga bigat kanyayo amin na po. DWIZ. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation.